tinanggal daw si Martin Romualdez at ang kapalit, si Sandro Marcos. Eh, paano na lang to? Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo. Makatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! O, di ba? Tayang-tayang. Pero bago natin pag-usapan yan, etong si Rowena Guanzon, sinupalpal ang pautot ni Auntie Claire matungkol po dyan sa pagsibak kay General Torre sa pagiging PNP chief. May mas mabigat daw na iaalok. Di nga. Yung iba pa nga, ang sabi, good news pa daw ang ginawa kay Torre. Naku, pinahiya nyo na yung tao, nalungkot na yung tao, pero kayo siguro hirap na kayong maghanap ng dahilan, sasabihin good news at bad news daw sa mga Duterte. Yun ang sabi ng mga 1530 vloggers dyan. Kasi daw, meron daw. Meron daw. Utot nyo, blo. Huwag kami. O eto, panoorin po natin ang pinagyayaw-yaw po ni Auntie Claire. Ito yung video. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Tapos may naniniwala din ha sa sinasabi ni Auntie Claire. Eto, ang sagot po dyan ni Atty. Rowena Guanzon. Kaya daw sinibak si General Torre dahil mas malaking plano sa kanya? Kahit anong twist ang sabihin nyo, pinahiya nyo yung tao. Damage control na lang yung drama ngayon dahil baka pumiyok ang general. Diba? Alam po natin na itong si General Torre ay pwedeng kumanta ito ng My Way. Pwedeng kumanta ito tungkol po dyan sa pagka-aresto kay Tatay Digong kung sino yung nag-utos. Diba? Talagang pinagpipilitan talaga nila na good news yung ginawa kay Torre. Kawawa naman yung tao. Malungkot na nung nagsalita at alam po natin kung anong talagang dahilan. Tapos ang pinalit pa sa kanya ha, yung dinimote niya. Yun ang matindi. Dinimote niya, kasi malamang yun yung dahilan eh. Hindi daw pinaalam kay Donyor. Dinimote niya, hindi pinaalam kay Donyor, kaya yung posible na dahilan. Ngayon, yun ang pinalit talaga kay Torre. O ito ang sabi po ni C.A. Park. Pakonsuelo, ika nga, yung masama, yung dinimote niya, yung pinalit sa kanya. Sabi ni Bryant Vlog, may mas malaki pa ba po ba sa pagiging PNP chief knowing na pulis po siya? Pakonsuelo. Umaasa sila na gawin daw sa NBI. Sa NBI? Nako, ang tindi talaga ng administrasyon ngayon pag si Torre ilagay doon. Kailangan sa NBI, may alam naman din sa batas. At kung maaari nga, abogado pa. Ewan ko lang kung yun po yung malapit-lapit sa katotohanan. Mas mabigat daw. Mas mabigat sa PNP chief. Ano kaya? Pwede. Baka gawin House Speaker. Di ba? Kayo talaga. Ito sa Auntie Claire, no? Binobola mo yung mga viewers mo dyan. Paniwalang-paniwala naman. Sabi ni Toya Atoy, malapit na kasi na-acquit si Tatay Digong kaya tinago yan. Kasi pag na-aprubahan yung yung interim release or kung ano yung lalabas dito o maging resulta ngayong September, naku, may mababalikan talaga. Dito tayo sa sinasabing si Martin Romualdez daw ay tinanggal at ang pinalit ay si Sandro Marcos. Eto na. Ang nag-post po yan, si Atty. Rowena Guanzon din. Ang sabi niya, napaginipan ko, tinanggal daw si Martin bilang speaker kapalit ni Sandro Marcos. Naku, panaginip lang pala. Ito naman si Rowena Guanzon. Pero, posibleng mangyari yan, ha? Posibleng magkatotoo yan. Kasi naman, sa mga nangyari ngayon, lalo na sa flood control project, yung budget, yung bycam, at kung ano pa, lalo na pag may mga nanawagan na ipatawag si Saldico dyan sa Senate hearing. Nako, mukhang malapit na rin. Balay mo, ipatawag din si Martin Romualdez kasi ang sabi ni Senator Marcoleta, ngayong susunod na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, may mga pangalang lalabas dyan. May mga pangalan na mababanggit dyan. Maliban dito sa mga kontraktor. Kasi itong mga kontraktor na to, hindi naman maglakas loob ito kung wala namang kapit sa politiko. Sino kaya yang mga yan? Malamang, baka may mabanggit na dyan. Kaya eto, naghahanda na sila. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.